Hindi lang viewers ang hirap sa panonood ng mga mabibigat na eksena sa Pulang Araw, kundi pati ang mismong cast. Inuulan man ng papuri dahil sa pagganap bilang Teresita, di raw kayang panoorin ni Sunny Lopez ang mga pasakit na kinakaharap ng mga Pinoy noon. Makichika kay Aubrey Carampel. Hindi ka nila gagalawin. Napakasakit at nakadudurog ng puso. Ilan lang yan sa mga komento ng mga nakapanood ng mga eksena sa Pulang Araw ng mga comfort women noong panahon ng pananakop ng mga Hapon. Ang karakter ni First Lady of Primetime Sanya Lopez na si Teresita, ipinadukot at dinala sa garrison kung saan nasaksihan niya ang panghahalay ng mga Hapon. Marami ang napahanga sa pagganap ni Sanya at sa kanyang mata-mata acting na pinag-usapan sa social media. Maraming salamat po talaga dahil maganda yung komento nila sa sobrang sakit na eksena na ginawa namin. Though mabigat siya pero after namin gawin to, alam nasa isip ko lang talaga, ito lang yung kaya kong ibigay para dun sa mga comfort women natin para maipakita natin sa ibang mga kababaihan at sa mga ibang mga Pilipino yung istorya ng buhay nila. Naging inspirasyon daw ni Sanya ang mga comfort women na personal niyang nakausap at mismong nakaranas ng pang-aabuso noong World War II. Yun yung malaking bagay na naka-help sa akin para makuha ko agad yung kailangan na emosyon dito sa kay Teresita. Pag binasa mo kasi, ito siya. Pero iba kapag visual mo na nakikita na, ang sakit pala talaga nung nangyari. Mahirap daw ang kanilang mga eksena, pati na ng ibang gumanap na comfort women na sina Tia Amalia Rochelle Pangilinan, Sister Manuela Ashley Ortega, at si Dolores na ginagampanan naman ni Isay Alvarez. Worth it daw ang hirap at pagod sa taping dahil na iparating nila ang mahalagang mensahe sa mga manonood. Sabay kami ni Ate Rochelle lagi na nanonood ng Pulang Araw. Habang pinapanood namin, hindi kami makakain ng maayos. Yung naduduwal kami sa sarili naming napapanood na, alam mo yun, na minsan naisip na lang natin kapag pinapanood namin siya na, alam mo na blessed pa rin tayo na hindi natin naranasan yung mga bagay na to nung panahon ng ngayon, sa ngayon na eto malaya tayo, nagagawa natin yung mga bagay na gusto natin. Ang masalimuot na kwento ng mga comfort women, hindi naman nalalayo sa sinapit din ng mga Pilipinong lumaban sa mga Hapon. Ang kwento ng mga gerilya na binibigyang buhay naman ng karakter ni Eduardo na ginagampanan ni Asia's multimedia star Alden Richards. Kudos kay Direk Dom and to the whole team and for making that scene very well presented. Although hindi man siya magandang panoorin, pero siguro kailangan talaga siyang makita para mabigyan ng justice yung mga taong dumaan sa ganong sa ganong kadilim na parte ng buhay nila. Bawat Pilipino noon na may mga kinalagyang sitwasyon, may mga sakripisyo silang ibinigay at ginawa. Kagaya nga ng karakter ko si Eduardo, iniwan niya ang kanyang mga mahal sa buhay para ipaglaban ang bayan nila, ang bayan natin, which is itong Pilipinas. Ang pagdukot ng mga Hapon kay Teresita, lalong magpapasakit kay Eduardo na tila mawawala sa kanyang wisyo. For Pulang Araw, that's one of the most demanding scenes that I have done. And I think parang nangyari yun kasi the character of Eduardo has so much love for Teresita. Minahal niya kagaya ng pagmamahal niya sa kanyang ina at kay Adelina at minahal niya ng buong buo, inalagaan, pinotektahan. And yet, dun siya napunta, which is I think that's where the motivation of Eduardo is coming from. Bakit ganun siya ka-devastated upon hearing the news. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Sakto sa pagpapalabas sa mga sinehan nationwide ang TikTok treat ni Teacher Emmy Marian Rivera. Good vibes ang hatid ni Yan sa Dance Challenge kasama ang Mima ng Bayan, Sasa Girl. Makichika kay Aubrey Carampel. Muling ipinamalas ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera ang kanyang signature giling sa latest TikTok entry to the tune of Lambada. Lambadang di nyo inakala dahil pag-ikot ni Marian, naging si Sasa Girl na.
Pinusuan at inulan ng funny comments mula sa netizens ang nakatutuwang dance twist. Ang transformation daw from lambada to lambanog. Meron ding nagsabi na mula lambada to labada. Comment naman ng ilan, si Marimar, naging si Pulgoso. May nagsabi rin kaloka-like naman daw ni Marian si Sasa. At para masolo ang spotlight, si Sasa Girl nag-request pa. Mother, parang balato mo na sa akin to. Sure ka ba? Yes, Mother, sure na sure. Okay, sige. At dahil Sabay sa abot Teacher ng Emmy, ballot box kay Teacher Emmy na magbilang daw muna ng boto. Oh, blower! Yes! 4.8 million views and counting na ang viral TikTok video. Speaking of Teacher Emmy, mapapanood na simula ngayong araw sa mga sinehan nationwide ang award-winning acting ni Marian sa Balota. Ang pinaka-importante yung na-experience ko talaga sa Balota. Can you imagine, at the age of 40, dun ko nakuha ang aking unang award as a Best Actress. Aside sa Yan Yan and Sasa Girl TikTok collab, pinusuan din ang appearance ni Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes sa isa pang TikTok video ng kanyang wifey na kinunan sa premiere night ng movie. Bago ang Balota showing ngayong araw, in-enjoy muna ng Dantes family ang kanilang time together sa beach. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening.